Thriving and surviving. Yan ang sigaw ng mga negosyanteng makikilala natin ngayong Sabado. Level up na palamig, hit na hit sa mga estudyanteng init na init. So, sobrang dami nito, worth it para sa price na 40 pesos. Nakaka-refresh. First month neto to third month, nasa peak po talaga siya. Nakaka 500 orders po kami a day. Wala pang isang buwan po, bumalik na po yung puhunan namin. Doble pa po. Mga local products, bida sa customized gift box, talaga namang nakaka-proud. Ay! Kasama ho natin ngayon ang mga host. Hi! Tangkilikin po natin ang sariling atin, ang gawang Pilipino. Dati may nagbigay sa akin ng blanket. Tapos ganun din sa akin, hinabi yan. Nung nalaman kong hinabi sa mano-mano, sabi ko maganda tong gawing business. Mexican dish na pasok sa panlasa ng mga Pinoy, kita ay tuloy-tuloy. Kaya kailangan mo sa ito. Malambot yung beef niya, malasa. Kasi yung mga products namin, kami mismo yung gumagawa. Maybe 3 to 4 months from now, siguro mag-open na kami for franchise. Palamig ba kamo? Abay, yes na yes. Kahit kasi nag-uulan-ulan na rin, di naman nagsi-season break ang maalinsangang panahon. Init is real and here to stay. Kaya i-level up na ang palamig. Gamit ang nata de coco. Yan ang pinipilahang pampawi ng uhaw at init dito sa Espanya sa Maynila. Patok sa mga estudyante ang fruit juices na ito na kaya raw kumita ng 5 digits kada araw. Pao, Sander! Tara na! Late na tayo, game! Ideya ng 20 years old na si Aubrey ang makukulay na palamig na ito. Pinagsasabay niya ang kanyang pag-aaral at pagnenegosyo. Meron na rin siya ngayong food stand at food cart ng mga palamig. Nai-inspired po ako sa mga businessman, businesswoman, yung mga CEO po na nakikita ko sa social media. And nararamdaman ko po rin po kasi deep inside na gustong-gusto ko po talaga mag-business. Napakarami pong ideas tumatakbo sa isip ko. 11 years old lang daw siya noong mahilig sa pagninegosyo. Tuwing summer, nagbe-business na po ako ng mga palamig po. Yan, shake, palamig, juice na palamig, ganon, with the help of my tita po. Noong nakaraang taon, sinimulan ni Aubrey ang pagtitinda ng flavored siomai sa Espanya. Nag-boom po talaga to. Mga first month neto to third month, nasa peak po talaga siya. Like, ang dami pong pila. Nakaka 500 orders po kami a day. Pero nitong summer, humina raw ang benta ng kanyang siomai business, kaya nag-isip si Aubrey ng paraan. Hindi na kaya magpumila-pila pa ng mga estudyante, pupunta pa sa cart nyo. Siyempre, naghahanap sila yung mga air-condition na kainan. So sabi ko, need nating mag-isip ng business na perfect for summer. Hindi pa ako pinanghihinaan ng loob. Gusto ko po mag-try ng mga ng mga ideas ko. Gusto ko i-try yung mga ideas na pumapasok sa isip ko. Mula siomai, mga panulak na fruit juices ang naisipan niyang ibenta. 50,000 pesos ang puhunan ni Aubrey sa kanyang bagong negosyo na binuksan niya nitong Abril. Wala pang isang buwan po, bumalik na po yung puhunan namin na doble pa po. Hello, Aubrey! Hi, Ma'am Susan! Ano to mga malamig mo? Malamig? Ito po yung tinatawag namin dito sa Espanya na Coco Mogo po. Coco Mogo. Fruit juice po siya with nata de coco po. So anong mga flavor niyan? Meron po tayong strawberry, grapes, and lychee po. Lychee. Ito po yung inisip naming negosyo this summer. And guess what, Ma'am? Super patok po talaga siya this Siyempre, summer. sa sobrang init, no? Pero estudyante ka pa? Yes, Ma'am. I'm a second year marketing student po. Kaya naman pala yung marketing strategy ay effective, ha? Sa mga container ito, pinaghahalo ang tubig at mixture ng fruit flavors. Saka pupunuin ng yelo. Ang simpleng fruit juice, ni-level up ng nata de coco. Lychee, ang kanilang pinakamabentang flavor. In demand din ang kanilang strawberry juice at laging nasisimot ang kanilang grape juice. Available ang mga ito sa dalawang sizes sa presyong abot kaya. 40 pesos ang kanilang 60 ml, 60 pesos naman ang 1 litro. Dahil mainit pa rin ang panahon, patok ang makukulay na palamig sa mga estudyante. Pero kwento ni Aubrey, nilangaw daw sila nung unang bukas nila. Kung titignan nyo lang po sa mata nyo, normal na palamig lang siya. Tapos, 40 pesos. Anong pinagkaiba niya sa mabibili kong 10 to 15 na palamig? Pag may nagtatanong po na customer, ano po yan? Ano po siya? That famous drink-inspired drink po.
Yun. So, with Nata de Coco rin po siya. And tinawag na po namin siya ang Coco Mogus. Ang pangalang Coco Mogu na iparehistro na raw ni Aubrey sa DTI o Department of Trade and Industry. Since yung classmates namin na-try na siya nung nasa Espanya pa lang siya. So, trinay po namin. Sabi kasi nila masarap daw. And masarap. Masaya ba? Para po sa estudyanteng katulad ko, sa sobrang dami nito, worth it na po siya para sa price na 40 pesos. Hindi po kami makapag-decide kung anong kakainin. Kaya pinuntahan po namin to kasi parang complete ano na siya. Kasi may nata de coco, which is mabigat sa tiyan. Nakaka-refresh Nakaka-refresh. Okay, meron tayong pa-quiz B, Aubrey. At syempre, ang premyo manggagaling sa'yo. Ito muna ang ating first student. Anong dito ka rin? Opo, Anong course mo? Pharmacy po. Pharmacy, lagot ka. Lagot. Ano? Ang city capital ng Pilipinas. Easy. Manila. Congrats, ate! Congrats, ate! Ang next question natin ay ito. Saang probinsya matatagpuan ang Bulkang Mayon? Ay, probinsya po. Napuntahan ko na po to. Ay. Ang Bulkang Mayon. Sa probinsya po ng Albay sa Bicol. Doon na ba? Doon na? Grabe po, napaka-refreshing. Perfect po sa init. Lalo na kung galing ka sa Bulkang Mayon. Magbigay ng 2 nobela na sinulat ni Dr. Jose Rizal. No limit ang LP Lubos sa Rizmo. Ay, tama na naman ang sagot. Brinadrix mo. Yan, tikman mo nga kung ano lasa ng Coco Mogu at mabentang-mabenta. Kita mo yan, ma'am. Good for 2 yan. Good Dalawa na for, po. oo tas nga. one. Oo nga, kaya pala 2. Sige, ano lasa? Tatay ay taga lungsod ng Maynila, tay. Ito ang tanong natin, tay, ha? Napakahirap. Saan matatagpuan ang Chocolate Hills? Bicol, ma'am. Ikaw, hula pa. Letter B din. Letter B, may tarsier. Paul, ma'am. Ay, sa bagay. O siya, sige na nga, tama na nga. Marami pa itong palimig ni Aubrey, kaya mamigay pa tayo sa ibang estudyante. Hindi ka ba malulugi? Hindi naman, ma'am. Ayan. Ito ay lychees ang flavor nito, no? Yes, like Ano ba yan? Sige, te. Halika kasi, mga estudyante talaga yung nandito eh. Ang daming yelo, parang kaya masarap ano yun eh. Yes, ma'am. No, inumin. Iba nga, ma'am, gusto daw po mag-swimming. At dahil nauhaw na rin ako, pa-order please. Perfect nga naman, pampawi ng uhaw. Thank you, ma'am. Galing, kaya naman pala malaki kita ni Aubrey. Nakabebenta si Aubrey ng 500 to 600 na baso kada araw o katumbas ng 300 na litro ng fruit juice. Aalis po yung cart ko ng 12 p.m. Uuwi po sila ng 7 p.m. and mag-uuwi po sila ng 22,000 pesos po. So, sa 22,000 po na yon, 12,000 po doon is yung expense po namin and yung 10,000 po doon is malinis na kita na po namin yun for the day. So, yung mga kailangan ko po sa school is hindi na po hinihingi sa family. Then, yung sa sister ko po is natutulungan ko rin po yung sister ko sa education niya. Yung mga kailangan niya po sa school, ako na po yung nagbibigay. So ito lang siguro bilang, mapapayo ko ba? Oh, dahil medyo yung sinasabi mong kita, impressive, di ba? So dapat matuto ka rin magtabi talaga para mas lalo pang makapag-isip ka ng ibang negosyo mas malaki, no? So tama naman yung ginagawa mo na bata ka pa lang, nag-negosyo ka na. Pangarap daw ni Aubrey na maging matagumpay na negosyante. Kaya naman wala raw siyang pinapalampas na pagkakataon sa buhay. Huwag kayong matatakot na mag-take ng risk. Yan. Kasi dalawa lang naman yan eh. It's either magsasucess ka or mag-fail ka. Pero pag nag-success ka, thank you Lord. Thank you tayo kay Lord. Pag nag-fail ka, it's okay. Bawi ka lang. Try ulit. Try lang ng try.
Hindi sa lahat ng araw ay malakas ang negosyo, kaya naman ang pagkakaroon ng lakas loob at plan B ay magandang strategy. Halos araw-araw may okasyon. Lagi natin problema mag-isip kung ano ba yung regalo na sa tingin natin ay magugustuhan niya. Lalo na daw mahirap magbigay sa mga taong ibinigay mo na ang lahat. Wala ka pa rin kwenta sa kanya. Charot. Pero ito, kakaibang regalo po ang ating ibibida. Maniwala ho kayo, talagang kakaiba ho ito dahil ito ho sentimental na, aba, gawang lokal pa. Handmade towels na hinabi sa Ilocos, native waxes mula sa Cebu at Bicol, tableya na mula sa Davao, sabon na gawa sa kakao, brush at suklay na yari sa kahoy. Ilan lang yan sa mga pwedeng i-mix at match ng mga customer ng 38 years old gift box curator na si Mark. Kasi dati may nagbigay sa akin ng blanket. Tapos ganito yun sa akin, hinabi yan. Sabi ko, talaga? Parang nalaman kong hinabi siya sa mano-mano. Sabi ko, maganda tong gawing business kasi hindi pa siya common. That time kasi yung mga online businesses is hindi pa siya pa-boom. Nais ni Mark na mas makilala ang mga produktong gawang Pinoy at masuportahan ang talento ng mga gumagawa nito. Na-appreciate ko kasi yung yung labor behind every product. Parang may history siya. And also, yung mga ganitong product, pre-Spanish era, nag-exist na sila. So, sayang naman if hindi natin mag-preserve. Kaya maging ang pangalan ng kanyang negosyo, Hango, sa salitang Norte o North. Marami kasing possibilities para mabigyan ng opportunities yung mga kagaya nila. Since yung mga gumagawa ng mga ganitong products, kahit anong age pwede sa community nila. Racket lang daw ito noon ni Mark pero laking gulat niya nang tangkilikin ng kanyang produkto. Na-appreciate ko yung mga nagtiwala sa akin yung during the first few months na nag-start ako. Nakita ko na mas rito, mas consistent yung sales. At mga kapuso, kasama natin ngayon ang mga inampalanang panghala ng kampiyon ng TikTok Lock. Ayan, syempre may mga box sila sa kanilang harapan. Kailangan nilang mahulaan. Hindi naman exactly. Kung mahulaan ng tama, exact yung presyo, better. If closer doon sa price, inyo na ang box. Wow! Pala yun. Simulan na natin sa iyo. Kuya Renz. Yes. Tingnan- Oy! Ay! Ano to? Ano ba to? Ito ay Sabon. sabon. Local products ito. Ito ay leche flan. Di ba? Sa tingin mo, magkano ang price nito? Ito, 2,000. Winner! Dahil ang price range ng box ay 1,600 to 2,450 pesos. Ako na! Okay, Jessica. My turn. It's your turn. Tara, ayun. Uy! Ay, tableya! Lulutuin mo yan, tapos Oh, dyan lalagay lagyan. mo ito. Yan ang gagamitin mo pag isi-serve mo sa amin yan. Yan, tableya. Okay. For me, ito Yes. siguro Magkano ang mula? 1.5. 1,500. Ang price range ng box ay 1,200 to 1,700 pesos. Kaya, swak! Okay, Carl. Ikaw naman. Oy! Uy! Oy! Hand soap at saka mga hand towel. Feeling ko mga 800 pesos. 800 pesos. Panalo dahil nasa 750 to 900 pesos ang price range ng box. Abangan po ninyo, June 14, ang aming grand final. Panghala ng kampiyon. Nagtrabaho si Mark bilang sales representative noon sa isang retail store sa mall at kalaunay naging supervisor. Nagkaroon din siya ng negosyong damit pero unti-unting humina ang benta. Trabaho sa palengke, sa tita ko, nakikitinda ako ng isda. Tapos na-try ko na rin magtrabaho sa pabrika ng pantalon. Hindi naman ako nakapag-graduate ng college. Maagang namulat sa hirap ng buhay si Mark. Ano kasi ko broken family. Yung tatay ko, hindi ko siya kilala. Lumaki lang ako sa lola ko kasi yung nanay ko nagtatrabaho. Bukod sa pagiging negosyante, isa ring customer service representative si Mark. Itong gantong business is hindi everyday meron kang sales. Hindi pwedeng mag-rely lang ako sa isang source ng fund. Mula sa dating negosyong damitan, sahod sa trabaho at hiniram sa mga kaibigan, nakabuo ng 50,000 pesos na puhunan si Mark sa kanyang native gift back business. Kung dati kumikita siya ng 15,000 to 20,000 pesos kada buwan, ngayon nasa 40 hanggang 50,000 pesos na ang kinikita ni Mark.
Importante raw sa negosyo niya na alamin ang gusto ng customers. Yung tao kasi iba-iba, so kailangan matuto kang mag-adjust. You have to negotiate para mag-meet kayo halfway. Pagka kunwari meron silang mga requests or demands, pinapaliwanag ko kung gaano tagal yung process. Bukod sa matinding kompetisyon, pagbiyahe sa mga produkto ang pinoproblema ni Mark. So, kailangan mo talaga ng matinding time management. Matuto ka talagang mag-set ng expectation sa customer mo. Nasa 230 hanggang 5,500 pesos ang benta ni Mark sa kanyang customized gift boxes depende sa laki at sa items na ilalagay. May room spray, hand wash, body wash, mugs and tumblers, dried fruit tea and jam, soy candle, diffuser at kumot. Merong hand towel set at blanket and mug set kung saan pwedeng lagyan ng pangalan, logo o stickers with additional fee. Available din ang personalized Inabel beach towels with native box, tag and ribbon at personalized Inabel blankets. Nagde-design din si Mark ng ilang damit na isinuot na ng ilang kapuso stars. Kasama ho natin ngayon ang mga host. Hi! At ang mga kapuso, ito na po ang second round. Ang mga native box na yan, may mga lamang pong item yan. Kailangan lamang nilang mahulaan ang presyo, yung closest. Doon sa price na iuhula nila ang magwawagi. Mama P at saka si Herlyn ang unang. Yan! Ay! Nako, teka, ano yan? Bango, Kineso. Ay, kumot! Piling ko mga ano to, 499. Ako, mga nasa ano to? 1.8. Pasok dahil ang price range ng box ay 1,600 to 2,450 pesos. Ay, ito, diffuser. Tapos meron din kumot. Ito mga 1,344. Tumpak! Ang price range ng box ay 1,200 to 1,700 pesos. Kami naman. Kaya si Yorme at saka si Faith. Wow! Mas Bimpo. maliit na ano kung Ito yung hand towel sa banyo. Ako ang hula ko, Yorme, mga 800. Ako, tansya ko mga 500. 550. 550. 600 para ano. Sige, 600 tayo. Tagilid dahil nasa 750 to 900 pesos ang price range ng box. Pumasok! Hindi pa rin pumasok! Tangkilikin po natin ang sariling atin ang gawang Pilipino. Tangkilikin ang lokal. TikTok lang Monday to Friday po 11 a.m. sa GMA. Kahit hindi ako ang winner, may regalo sa akin si Mark. Talagang ginawa for me, ha? Alam mo, ang ganda ng packaging. Simple pero, wow, impressive. Wow! Hinabi ito. Hindi ito gawa ng machine. Hindi po, ma'am. Labor of Handmade po love. talaga. Oo, ayan. Ay, kita naman, oh. Ay, kayang-kaya. Pwede sa par. Thank you, Mark. You're welcome po, ma'am. I'm sure, yung pagbibigyan niya parang, magiging masayang-masaya. Maganda na nga yung pagkakagawa nitong produkto, personalized pa. Dapat naman lagi supporto ka, lalo na kung talagang karapat dapat na suportahan natin ang mga produktong lokal. Dahil sa negosyo ni Mark, nabayaran na niya ang down payment ng kanyang bahay. Pag naranasan mo kasi yung matinding hirap, ayaw mo nang bumalik, siyempre, di ba? So, gagawin mo lahat ng way para maging komportable yung buhay mo. And siyempre, para makatulong ka rin sa pamilya mo. Bukod sa sinasalihang events at bazaars, nag-invest din si Mark sa social media para mas makilala ang kanyang mga gawa. Nagbabayad din ako sa mga social media, parang mga boosting services nila para mas marami yung customer na ma-reach ng brand. Kakaiba ang fighting spirit mo, Mark. Tips naman dyan. Siguro, laging patience, you have to think outside the box. Mag-isip ka ng something na hindi pa nila na-offer or kung na-offer naman nila, kailangan gandahan mo yung version mo. Sa mga gustong magnegosyo, huwag nang lumayo ng tingin. Baka ang mga gawang lokal at tatak Pinoy na produkto ang sagot sa pag-asenso. Kumita na, nakatulong pa sa iba. Sumubok, lumago, nalugi, muling bumangon. Ang negosyong nagsimula sa kalsada, ngayon may 10 branches na sa buong Metro Manila. Siksik, liglig sa laman, at naglalakihan. Tiyak na busog ang kakain ng birria taco, isang Mexican snack na unti-unti na ring nakikilala ng mga Pinoy. Sa presyong 149 pesos, hindi lang isa, kundi 2 birria taco na ang maite-take out.
Yes, mga kumare, buy one take one ang atake ng birya taco na ito. Okay, ito mga kapuso, target natin makakuha na magka-tandem dahil buy one take one ay itong birya ng Senyor Birya. Ito, so meron na tayong kasama ngayon dalawa. Ano po ang inyong relasyon sa isa't isa? Best friend po kami. Mag-best friend. Since when? Ano na po? 2 years. Ang tagal, ang tagal na, talagang. Ito na, bigay na natin nga. So, ang bigat. Ang bigat ito. Ay, buy one, take one. Kailangan matikman niyo po yan. Ay, kaya ba ubusin? Pipilitin po. Pipilitin, pero para hindi naman siya pang dalawang tao na po. Ito pang dalawang tao, yung pang dalawa. Oh, sige, tikim. Ang laki nga. Ba't ang muro naman yan? Masarap. Tikman nyo nga po ito. Ito hoy, kasi sabi, nakatikim ka na ng libre, nakapag-share ka pa. Sharing is scary. Ang laki ba? Ang laki po talaga. Tiniklop na. Pupusog kami dito. Tiniklop na tiniklop. O sige, tikim na. At talagang kailangan mahusgahan natin kung ano lang. Sarap. Kasi ito ay Mexican food eh. Sa tingin nyo, pasado sa lasa natin? Ay, pasok na pa. Doon mo nga, hindi pa nga ako nakatapos magtanong. Sumasagot na sila. Pasado. Ito naman, ano naman ang inyong relasyon? Ang lagi mag-friend po kami. Friend, kaibigan. Friend since when? Dito lang po kami nagkakilala. Dito. So, matagal na. Mga 1 oras siguro, no? Anong judgment natin? Sobrang sarap. Sobrang sarap? Bagong panlasa para sa akin, pero sobrang sarap. Hindi kayang ubusin ng isang tao lang, kaya kailangan mo sa issue. Sulit, di ba? Mexican dish pero pasok sa panlasang Pinoy. Walang kaduda-duda dahil ang may-ari ng negosyo, proudly Filipino. Meet Stephen, ang malikhaing utak sa likod ng Pinoy-style birya taco. Gusto namin magbigay ng something new sa market. So, doon namin naisipan yung birya taco. Sinubukan lang namin doon sa may harapan ng aming warehouse sa Tondo. Nakakatuwa din kasi maganda yung naging pagtanggap din ng mga mamimili. Konting sweetness, saltiness, papatok doon sa panlasa ng mga Pilipino. Ngayong umaga, ipasisilip sa atin ni Stephen kung paano niya ginagawa ang Pinoy-style birya taco. Keso, mais, pipino at sibuyas, ground beef, white birya sauce at orange birya sauce. Ipiprito lang ito ng ilang minuto at voila, luto na ang birya taco. Yung Pinoy style na beef, masarap. Lasang-lasa, tapos malambot yung beef niya, malasa. Mula sa isang branch na suntok sa buwan pa raw niyang binuksan noong December 2022, ngayon, nakapagpatayo na siya ng 10 branches. Matitikman ang pinagkakaguluhang buy one take one birya tacos. Lagi tayo na-feature ng mga food vloggers sa iba't ibang platforms. Nagsimula lang siya magbenta sa tabi ng kalsada. Dahil walang permit sa lugar, madalas nahuhuli si Stephen. Nakikipwesto lang kami dun sa harapan ng bahay or bakery. Tapos, kada hapon, naglalatag kami ng table, folding table. Tapos lalagyan namin ng tent, ilaw, tapos nakikisaksa kami ng kuryente. Hanggang nakaipon at nakapagpatayo ng maliit na tindahan. Ang dati itinataboy sa bangketa, unti-unting lumago. So, before pandemic, ready na sana kami mag-expand. Pero tulad ng ibang negosyante, pinabagsak din ng pandemya ang negosyo ni Stephen. Nagsara ang mga tindahan at nauwi sa pagbebenta ng raw ingredients ng shawarma. Hanggang nakaipon siyang muli. At noong 2022, nagkalakas ng loob magtayo ng panibagong negosyo. Yung business partner ko, nakabili siya online, tapos ang hirap daw mag-order, tapos medyo mahal. Pinatikim niya sa akin, yun nga, nagka-idea kami, tapos kaya naming ibenta ng medyo pangmasa. Nagbenta sila ng buy one take one taco birya, nachos, quesadilla at biryani. Lahat ng yan, 89 to 149 pesos lang kada order. Kasi yung mga products namin, kami mismo yung gumagawa. Hindi kami umaangkat sa iba. Commissary namin, sobrang lapit din namin sa Divisoria. Ayan. Kaya lahat ng mga nung raw materials namin, mura lang talaga namin nakukuha. Higit 1 taon pa lang ang negosyo pero palong-palo na ang kita. Tumataginting lang naman na 7 digits kada buwan. Priority talaga namin ngayon, expansion. Ma-expose pa yung Senyor Birya sa iba't ibang lugar. Marami pa kaming bubuksan. Maybe 3 to 4 months from now, siguro mag-open na kami for franchise. Yan, marami na rin mga nagtatanong for ng franchising kung available na. Sa mga
nangangarap ding pasukin ang pagninegosyo. May isi-share si Stephen. Maging positibo lang tayo, huwag tayo susuko. Pray lang po tayo lagi. Continuous lang tayo na matuto. Galing dun sa mga struggles, hardships na dala nung hanap buhay. Kasama talaga yan. Pero ayun, wag lang natin kalimutan na matuto sa bawat struggles natin. Gawing inspirasyon ang mga kinakaharap na hamon. Ilang beses mang patumbahin ang mga pagsubok, huwag ding susuko sa pagbangon. Ang pagkabilib ni Mark sa ating mga local products, hindi lang malaking kita ang naibigay sa kanya. Naging daan din ito para ang mga gawang Pinoy ay mas makilala. Simpleng twist lang ang ginawa ni Aubrey sa kanyang produkto pero patok sa masa at kita ay palong-palo. Ang hindi pagsuko ng Stephen sa kanyang negosyo ang naging daan para makahanap siya ng gimmick na papatok at kita ay lumago. Kaya naman bago magpananghalian, business ideas muna ang aming pantakam. Laging tandaan, pero lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan nyo kami tuwing Sabado, 11:15 na po tayo mga kapuso. Ako po, si Susan Enriquez para sa Pera Paraan.